Magandang araw guys, welcome back sa channel natin. Meron tayo dito, ayun, sumunod na naman yung water pump. Pero walang gumagamit na tubig sa loob ng bahay. Yun, pakita ko sa inyo kung paano i-check ito. Yun, kung naka-encounter kayo ng ganitong problema na yung water pump nyo umaandar kahit walang gumagamit, pakita ko sa inyo kung paano siya i-troubleshoot or ayusin. Yan, kung ganito yung setup nyo, mabilis yung matetrace yung problema ng water pump kung bakit siya mabilis mabuhay or nabubuhay siya kahit walang gumagamit ng faucet. Kasi pag meron kayong gate valve, ito kasi gate valve na to, before to pumasok sa bahay. Tapos itong gate valve na to, ayan, after naman siya pumasok sa metro, galing siya dito sa storage tank. Ngayon pag ganyan, matetrace nyo agad. Pwede nyo kasi itong i-off. Halimbawa may leak sa bahay, i-off nyo lang to. Pag in-off nyo yan, tapos hindi na umandar yung motor or hindi na siya gumana kahit walang gumagamit, ibig sabihin nasa loob ng bahay ang problema. Yun, may leak yun. Papakita ko rin sa inyo kung paano maghanap ng possible na leak sa loob ng bahay. Pero dito mo tayo focus sa motor. Ngayon, in-off nyo na ito, then ganun pa rin umaandar. Ibig sabihin yan, focus naman kayo dito from motor, ladder, hanggang dito sa storage tank. Ba, in-off nyo na yun. Ito guys, in-off nyo na to. Next yung gagawin, ito naman, ba, umaandar pa rin. Kaya ganyan, umaandar pa rin. In-off na natin ito, umaandar pa rin kahit walang gumagamit. I-off naman natin is ito naman, before sumapit ng water pump. Ngayon, pag in-off natin to at hindi na siya umaandar, malaking posibilidad na ito yung problema. Pero ngayon, i-off natin to, tapos naka-open naman to, nasa loob yung bahay, nasa loob ng bahay yung problema. Hindi, ito na-off natin, tapos na-trace natin. Ngayon, paano naman kung wala mga gate valve? Check natin. Ganito ang pag-check naman yan guys. Kaya mas maganda may gate valve talaga para mabilis yung ma-check yung problema. Kaya alimbawa pa tayo magpapalit yan ng faucet sa loob ng bahay, mabilis kayo makapagpalit nang hindi continuous yung flow ng tubig kasi i-off nyo nga lang dito sa gate valve. Yan, pasok tayo sa loob ng site. Yun, halimbawa ganito, nasa loob tayo ng bathroom tsaka sa sink, nakita, na-check nyo naman, wala naman possible na leak kasi tuyo naman siya. Tapos yung gasket ng faucet di naman tumutulo. Yun, yan mga possible na problema. Check nyo rin yung mga urinal kung meron ba umaagos dyan. Yan. Then ito pa, yung madalas na hindi mapansin. Check nyo dito sa water closet. Kung ito yung basa, yun, pwede rin yan. Tignan mo lang leak. Or kung halimbawa dito, from between tank and water closet, yan. Sen, meron din maagos tubig dyan. At ito pa, yung malimit ng paandar ng motor. Dito kay water closet. Pansin nyo, minsan kasi hindi siya visible, umaagos yung tubig dyan. Yan, gumamit kayo ng flashlight. Check nyo. Pag nakita nyo, umaagos yung tubig, yun, malaki yung posibilidad na umandar yung motor. Ibig sabihin nun, sira yung flapper niyan. Ito, no, yung or kung hindi man flapper, is flash valve. Yun ang nagiging problema nitong ganitong water closet. Kung hindi replaceable, kung hindi papalitan yung flash valve or yung flapper, yun lang yung magiging problema niyan. Ang balik tayo dito sa water pump. Yan. Napakita ko na sa inyo kung mga dapat i-check dun sa loob ng bahay. Kung halimbawa, syempre wala naman kayo napapansin na leak sa mga piping, yun lang yung kailangan check. Ngayon, dito naman sa water pump, off lang natin to, papunta sa loob ng bahay. Yan. Pero yung water pump, huwag nyong i-off yung breaker para ma-check nyo kung aandar pa siya. Yan, naka-off na yan ng todo. Then ito, naka-open. Yan. Yun bumabagsak pa rin yung yun mandar pa rin siya. Mapapansin nyo, mandar pa rin yung water pump. Pero naka-off na yun Kaya ang gagawin natin naman is off natin to. Yan. Pagkatapos natin yung i-off, check natin dito sa ating union patente
kung may lalabas na tubig, dapat walang lalabas na tubig dyan kasi naka-off na to, diba? Then kung may tubig man dito, dapat mabablock ni check valve. Yun, yan natin siya open. Yung naka-advantage kung bakit ako naglalagay ng mga union patente. Pag nagkaroon ng problema yung mga gantong check valve, si motor, yan, may mga patente yan para mabilis mag-repair. Hindi nyo na kailangan ikat yung pipe. Open natin to. Yun, no, may tubig. Kaya naka-off na to. Kaya wala nang possible na tubig na manggagaling kay storage. Yan. Paghiwalay natin yung dalawang pipe. Yun, no. Yan. Kaya umaandar yung water pump nyo kasi may problema na yung check valve or yung swing valve natin. Kapag kaganyan, ito po kasi is hindi nare-repair or naaayos. Papalitan na po itong check valve. Ngayon, pag napalitan na natin, pakita ko sa inyo kung aandar pa yung water pump. Ngayon, pag pwede pa rin kasi umandar yun. Halimbawa nga may leak or may problema na itong bladder. Pwede pa rin yun kung may singaw na. Pero ito, papalitin na talaga yan kasi sumasa nyo. Dapat walang tubig talaga. Mama, papakita ko sa inyo pag napalitan natin yung check valve yan. Ito yung papalit natin na swing valve. Yan, ako na yung pinabili ni owner nung pamalit. Unlike do sa existing, you know, mapapansin nyo, wala siyang gasket sa loob. Ito, yung binili ko yung may gasket na. Yan, para sigurado kasi kung halimbawa bakal sa bakal, syempre yung pressure, yung tubig, or yung hangin, lumulusot pa rin. Pero pag ganito, may rubber or merong o-ring, mas secure siya. Kaya niyang mag-hold ng pressure tsaka ng tubig na hindi lalampas dito or dadaan sa check valve or hindi magba-backflow. Ayan, kabit ko lang to dito. Ito, ayan, napalitan ko ng swing valve. Ito yung existing, ito na yung kapalit na kabit na. Pero kaya ko lang siya kinabit muna para mapakita ko sa inyo kung aandar pa yung water pump nung napalitan natin to. Pero bubuksan ko to para makita nyo rin na kapag may build up na siyang pressure, meron pa magba-backflow. Kailangan wala ng tubig. Ayan, open natin to. Yan, tumuang tubig kasi kailangan may mahigop na tubig sa water pump bago natin siya patakbuhin. Nang sa ganun hindi masunog yung ating water pump. Plug na natin. Yan. Tumataas na yung kanyang pressure. Sabihin, hinihigop siya ng tubig na. Kailangan, pag nag-cut off siya ng 40 PSI, hindi na siya babagsak kasi nako pa rin naman to yung papasok sa loob ng bahay. Yan. Yun, nag-cut off na siya. Check naman natin dito. Buksan natin to. Pero hindi na bumabagsak yung pressure niya. Yun, stable na yung arrow niya. Yan. Or naka-steady na. Yan, off natin to. Kailangan walang tubig na lalabas dito sa union patente. Yan. Hantay-ten lang yan. Kaya napakabilis magpalit or mag-repair. Kaya maglalayo na yung mga tira lang. Pero ngayon, yun o. May pressure siya na 40 PSI. Yun. O, kita niya. Nakano siya. Wala lumalabas na tubig. Yan o. Intact yung pressure niya. Yan. Piping niya. Yun o. Yan. Kahit anong gawin natin. Kahit alugin natin to. Walang lumalabas na tubig. Tapos, wait natin kahit kasi kanina 15 seconds or 20 seconds yung interval niya, andar na ulit yung water pump natin. Yan, sa ngayon di na umaandar yung ating water pump. Yan yun walang tubig na. Yan, ito lang yung naging problema nito. Yan sa ngayon nakailang halos magwa 1 minute na hindi pa rin siya umaandar. Tapos hindi pa rin nababawasan yung kanyang pressure. Kita nyo naman yung sa gauge Ayan. Kaya ngayon, pabalik na natin to. Yun, ibalik na natin. Open natin to. Isa pa palang dahilan, halimbawa, umandar yan or magiging problema kapag may sira na itong check valve. Yung storage tank natin, mag-overflow yan. Yun, minsan mga encounter nyo, nag-overflow.
kahit okay naman yung float valve, yun. Ito rin yung, kasi nagbabackflow na yung tubig nito galing dito, iniipon niya dito, babalik yung tanbaw. Sabihin natin meron kayong 24 liters na stock, babalik yan dito. Yan. Tapos, syempre, yung galing naman kay nawasa, mag-fill yun ang kusa pag nabawasan to. Syempre, yung binarik dito tubig, dito dadaan, wala naman yung float valve, yun. Yan nangyari. Aawas itong storage tank. Yan. Yun o, sa ngayon, di pa naandar o. Di pa rin nababawasan yung ating 40 PSI. Yun lang yung natin dito. Naging concern itong ating water pump kung bakit siya nagko-quick cycle. Karoon lang problema yung check valve. Yun, kaya naglalagay tayo ng yun patente kasi ito naman talaga hindi naman yan, kumbaga replaceable talaga yung mga ganyang fittings kasi nauupod nga kasi yung mga gripo, di ba, may gasket na yun, nauupod pa rin yung gasket. Same yan ng mga gripo, yun yung mga wear and tear ng water pump natin, yung mga pressure switch, yun, yung mga yan, gate valve, yan, kumbaga nagkakaproblema yan, syempre ginagamit natin yun. At maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. At pa-follow na rin po yung FB page natin na House Doctor Tutorial. Pa-share na rin po ng video natin, pa-like and comment na rin po kayo kung may mga tanong kayo. At maraming salamat po. Stay safe and God bless po.